Hello mga master! It's morning! Another day, another ganap sa aming buhay. So ayan, kakagising ko nga lang dyan. Nagkunat-unat lang ako at nag-ipit na ako ng aking buhok. Dahil ako'y maglilinis ng bahay. So ayan, una kong ginawa is naghilamos muna ako at nagmumog. Kasi kailangan magwalis na ako. After nyan, ayan, kinuha ko na nga yung walis tambo at daspan at sinimulan ko ng magwalis ng bahay. Ayan. Walis-walis na ang ate mo. Yan ang everyday routine ko. Lalo na kapag tulog pa yung magtatay sa umaga. Kasi hindi ako makakapaglinis ng bahay kapag gising na sila dahil si David, kulit ng kulit, laro dito, laro dyan, ikot-ikot, yung tatay naman niya, lakad-lakad. So, ganun din, pag naglinis ako, dudumihan din. So, ayan, nagwawalis na ako dyan. Kaya pag naglilinis ako dito, mikilos ako dito, yung wala sila or tulog pa sila, ganun. Kasi para malinis talaga. Tsaka maganda rin naman talagang kumilos ka at gumawa ka ng gawaing bahay tuwing umaga kasi nagiging exercise mo na din yun, lalo na kung ikaw ay nanay na timbahay lang. So, ayan ang magiging exercise mo sa umaga. Yan, pagpapawisan ka din naman dyan. Pag nagwalis ka, nagmop ka, naglaba ka. At lahat ng gawain ng isang nanay tinatapos ko na tuwing umaga kasi para mamaya pagkagising ng dalawa, si David, papakainin ko na, papadedehin, tapos manonood na yun mamaya ng Cocomelon. Tapos ako, maghahanda na rin ako ng pagkain namin, dalawang magnanay. Minsan pag tinamad ako magluto, kung ano na lang yung pinakamabilis na makain ko, kaya si David nilang pinaghahanda ko ng pagkain, like cereal, lugaw, noodles, ganyan. So, ayan, pagkatapos ko dyang magwalis, kinuha ko na yung mop, nilinis ko muna, yung may sabon muna syempre para mas malinis, matanggal yung mga dumi-dumi, alikabok. Ewan ko ba dito, laging maalikabok. Mataas naman yung floor namin. At saka nga pala, dito hindi mo na kailangan mag-alarm kasi sa umaga, napakaingay dito, sobra kasi yung mga ginagamit na mga equipment sa paggawa sa building. Ayan, naririnig ko na agad dyan. Kung doon sa dati naming lugar, tanghali na ako nagigising. Kung hindi pa ako gisingin ng aking jowa, hindi ako magigising. Pero dito, Diyos ko Lord, alas 6, 6:30, gising na ako dahil naririnig ko na yung ingay na yun. Tsaka reality, Maynila na Maynila dahil sobrang ingay. Kita mo, populated, crowded. Diba? Pero okay lang kasi mas maganda na rin dito kasi mas madami kaming nagagalaan ni David pag bored kami dito. Pwede naming lakarin lang or isang sakay lang, malapit kami sa Binondo Church, sa Manila Cathedral, Quiapo Church, Luneta, SM Manila, and hindi ko na kailangan magbaklaran dahil mas malapit na ako sa Divisoria. Sasakay lang kami ng jeep pag gusto kong pumunta doon. After kong mag-map, ayan, it's time to myself, naghihilamos na ako, para naman kahit ganyan ang mukha natin malinis naman. Diba? Pero minsan lang ako magganyan pag sinipag at meron akong pambili ng maintenance. Charis! Ayan. Todo hagod sa pagmumukha. Kala mo may magbabago. Diba? Hilahilamos na. Hilahilamos lang. Yan. After ko dyan, hilamos
Nagsipilyo na ako. Siyempre, kanina hindi naman ako nagsipilyo, di ba? Nagbubog lang ako pagising ng dalawa Pag kinausap ko, di ba, belt nanay, di ba? Hindi mo wala pagsisipilyo. Lagi na yan sa atin. So, after ko niyan, ayan, magkaano na ako dyan. Maglalagay naman ako ng toner. Yan, toner naman tayo dyan. It's time to toner. Kala mo talaga, Kala mo may gaya, pagbabago pa yung ano mo, yung mukha mo, girl, Oh. Yan, yun na. Minsan lang naman yan pag wala akong ginagawa. At pag sinipag lang talaga ako, kaya nainggit lang ako, ganyan. And after, lastly is magmo-morning, sunscreen na tayo. Ayan. Feeling mo naman talaga professional ka, ate girl, Minsan lang naman tayo magiging tao Sulit-sulitin na natin. Cheers! Syempre di ba wala ang lip tint para naman hindi tayo mukhang bangkay. So after nyan, ayan, kinuha ko yung mga sinampay ko dito sa may balcony. Stock titiklopin ko na yan, isa-isa. Sa gamit ng aking mga bisita. Pag may mga bisita ako, ayan, pinapaiwan ko na yung mga damit ng aking kapatid at ng aking pamangkin para di na silang dadal ng gamit nila. Para sarili nilang dadadali na hindi hassle sa biyahe. Tsaka si ate sa bayan. Yung mga ginamit nila nung swimming. Ngayon ko lang tiriklo pag uwi dahil alam mo naman, di namin maasahan yung tatay ni David sa mga ganyan. Diyos ka. Ayan, tiklopin ko lang muna lahat yan. Tapos mamaya, pagising nila, yung tatay niya, tsatsaan na yon. Pampalipas oras niya, yun ang umagahan niya. Umagahan nila. Sanay na sila, everyday life nila, pagising is tsaa. Diyos ko yung tsaa dito, Anli. Magsasawa ka sa tsaa Akala ko dati, pag inalo ka ng tsaa, okay na yun. Diyos ko. Pagkatapos pala, sasalinan ka na sasalinan every time na nainom mo na yung binigay sa'yo. Hindi naman ako saray ng tsaa-tsaa. So, simula nun, siya na lang nagtsa-tsaa ako yung mga tropa pips namin dito. Ayun. Tapos ngayon, sanay naman kami lang ulit kakain, dalawang magnanay. Kasi simula nung lumipat kami dito, doon na naman siya ulit nakikikain sa tropa niya. Kasi nananawa na siyang magluto. Kasi pag nandito siya, dati nung kami na lang dalawa dun sa kabilang bahay namin, siya madalas nagluluto kasi ayaw niyang nagluluto ako dahil ayaw niya ng malasa. Gusto niya yung timpla nila yung asin-asin lang, walang betchin, walang additives. Diyos ko. Pero nasanay din naman ako. Pag sinipig siya magluto, masarap naman. Pero pag galing sa inuman yon, tas tamad pa, ayun, no choice ako magluluto. Pero iluto ko naman yung kinakain niya lang. So, ayan na nga, nagising na si David. So, siya naman ang aking aasikasuhin. Ayan. Wala yan, Diyos ko, mamaya puro Yakult, yan naman gagawin yan, tapos papabuksan na yung TV niyan. Diyos ko. So, hanggang dito na lang ulit mga master. Until my next video. Sana panoorin niyo po ulit.
God bless. Bye-bye.